What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin itong mga nagbabagang balita. Malaking sampal talaga ang ginawang pronouncement no, ng mga INC na magsasagawa sila ng rally na no to impeachment kay VP Sara. Na ngayon balisa no, itong mga Quadcom, Kongreso, Makabayan Black at ang mag-asawang bangag kung paano nila susolusyonan itong gusot na nag-backfire sa kanila. Paano ba naman kasi mga kababayan, naghahanda na no ang INC sa pangmalakasang rally na magaganap di umano sa buwan mismo ng Disyembre. Na itatapat ng INC no ang kanilang rally sa rally ng mga bangag no o mga bayaran na mga trolls ng Marcos. Malaking kahiyan nga naman kung itong mga Marcos maliit lang ang bilang. Habang ang INC rally na no to impeachment kay VP Sara masakop ang buong venue no. Nabali-balita pa na makikiisa na rin ang mga iba't ibang sekta, mapaprotestante, evangelical at katoliko no sa panawagan ng INC na no to impeachment dito sa ating Vice Presidente. Napakaganda nga naman yan mga kababayan. Kung kaya naman kung aking tatanungin no, handa po ba kayo na makiisa dito sa panawagan ng INC na no to impeachment kay VP Sara? Paki-comment nga yung opinion sa ating comment section ng ating mapag-usapan. Pero bagong lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no mga kababayan, tila'y pumapabor no ang tadhana na malabong mapatalsik talaga itong si VP Sara unless pagpilitan no nitong sinabungit ang planong ito. Ngunit sa kanila rin ang tirada no na magagalit hindi lang ang INC kundi ang sambayan ng Pilipino kapag pinangyarihang mangyari nga ang pagpapatalsik sa ating Vice Presidente na si Sara Duterte. Kung kaya naman sa mga kapatid no at sa tagapamahala ng INC malaki ang pasasalamat ng mga Duterte supporters na panigurado nakarating na rin no kina Tatay Digong at VP Sara ang good news na ito. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Mula pa kagabi. Marlon, huli na or hapon na nung lumabas kasi yung balita ng INC rally. But you know what? Base naman sa ibong tiririt sa House of Representatives, no? Diyan sa COMSEC. Meron tayong kaibigan diyan. Ang original agenda, umaga pa lang alam na nilang pupunta sila sa hapon sa Malacanang. And it was to craft message na suportado nila ang mga congressmen has the support of Marcos Jr. Manifesto of support ang Na hindi nila. impeach? No, that they support BBM. Diba? BBM. Oh, Pero they it's not support all BBM. about impeachment. It's not impeachment. It's not impeachment, but it's supporting the president. Do you now realize paano na-divide yung House, Marlon? Kasi nung umaga din yun, naglabas naman ng picture ang isang Martin Romualdez where ang nasa likod niya ay ang mga uniform personnel officials. Parang siya na ang commander-in-chief. Parang siya na ang commander-in-chief. At siya na rin ang nangangako ng kung anong benepisyo o aumento sa kanilang sweldo allowances ang ibibigay ng gobyerno. Tapos yung mga tao mo, ng mga congressman mo, nandun naman sa likod ng presidente at sinasabing, we have your back, Mr. President. Parang ganun, no? So talagang Yang atang sinasabi niyo, Sir Marlon, Miss Pam, ang bali-balitang pinaloyalty check, no? Ni Tambalos Romualdez ang mga kasundaluhan natin na minaman ni obra na, binabayaran na, no? O nililigawan sa madaling salita, binibigyang mga dagdag allowance ang mga ito para makuha ang panig ng ating mga AFP. Kaya sana sa mga kasundaluhan natin huwag pabubudol sa paayuda nitong si Tambalos, no? Manindigan sa kanilang serbisyo na ang protektahan ang interes ng taong bayan, hindi ng mga buwaya. patunay ito na weak leader ang isang Marcos Jr. at patunay rin to sa sinabi ni VP Sara na hindi marunong magpaka-presidente ang isang Marcos Jr. Alam mo, kung ako rin naman si Martin Romualdez, Marlon, no, kung hindi naman ako talaga magiging presidente at ito ay delusyon na lamang para sa akin at nakita naman natin nung tumakbo siya sa pagiging senador na talagang may boto iilan pero not enough to make you become senator. Oo. So, malabo pa sa sabaw ng pusit, Pamela. Yan, habang sa natitirang termino niya na meron as House Speaker, magfi-feeling na. Diba? Yan naman lahat ang ginagawa ng marami, kaya maraming yung nataabuso sa pahayag ng INC kahapon at sakaling maipatupad ito. Ang tanong nga kailan ipapatupad ito? Hindi ba may nakatakdang December 7 rally naman ang mga Marcos supporters para pagpapakita ng kanilang suporta
sa administrasyon ito. So ang tanong, tatapatan ba yung December rally ng mga ng BBM supporters ng Iglesia ni Cristo? Well, ang sabi sa mensahe ay sila ay nagpe-prepare na. Prepare na at Oo, lahat ng Marlon. lokal at Oo. kilala natin ang Iglesia ni Cristo na yung tagubilin mula sa Central, mula sa INC Central patungo sa iba't ibang kapilya ng kanilang mga lokal, mabilis nila maibababa ang mensahe at nasusunod ito. Sinusunod ang tagubilin ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo ng kanilang mga taga-suporta o mga kapatid na pananampalataya. Anong pakiramdam mo sa statement or sa aktibidad ng INC? Sampal ito kay Martin Romualdez. Sampal ito sa mga kongresistang sumisipsip kay Martin. At higit lalo, sampal din ito sa mag-asawang Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at kay Lisa Araneta Marcos. Kawawa Marlon, no, tumbang talelong bang term mo? Sobra, Yung mga senator under the administration na parte ng Congress ngayon na gustong magmano sa iglesia pagdating ng panahon na kukunin ang endorso nito. No? Wala na to. Oo. Sa salitang Batangas, buta tayo. Buta tayo, di ba? Buta tayo. Salita ba ng Batangas yun? Salita. Tingnan mga kababayan natin, alay rito. Totoo Buta ba? tayo. Buta tayo. Buta tayo. Buta tayo. Buta tayo. Hindi, ako naman, if I am to support yung malawakang rally na yan na bukod sa pagsuporta natin sa mga peace rally na ginawa na rin ng Maisug at tayo ang puso natin at diwa natin ay naging kaisa naman ng panawagan ng mga EDSA group, Marlon. Siguro itong INC na to, kapag ako nagka-oras lalabas din ako at sasama sa kanila because we all know for a fact that this one will be an organized one and Tama. nilatag kasi nila ang premise na sila ay para sa kapayapaan. At sila ay sumusuporta pa rin kay Marcos Jr. Oo. Yun yung medyo... Yun yung tatawanan mo Oo, no? yun Sa part of statement parang, nila. madami yung script ito safe na safe Oo. yung statement ng Correct. Iglesia ni Cristo. And kudos sa pamunuan ng INC. Kaya ang talino ng leader ng INC naisipan niya yun na talagang ipapamukha kung titindigan ba ni Bonget itong no to impeachment kay VP Sara. Ang galing, napakawais. Nakakatuwa. Oo. Alam mo Marlon, nakiisa din naman sa pahayag ng INC si Senator Jinggoy Estrada where he said na itigil nyo yan, wag na lang tayong umabot, not verbatim niya, wag na lang tayong umabot sa punto na yan dahil tingnan nyo, noong ang ama ko ang ini-impeach, guminhawa ba ang buhay ng mga Pilipino? Hindi. Noong ang matandang Marcos ang in-impeach, guminhawa ba ang buhay ng Pilipinas? Hindi, mas lumala. Alam mo, naalala ko dyan, yung sinabi ng isang vlogger na mawala lang isang attorney Vic Rodriguez sa palasyo ng Malacanang, mawawala na ang korupsyon sa Aayos ang lahat. aayos ang lahat, Oo. di ba? Nung nawala ang attorney Vic Rodriguez, hindi na umayos, lalo pang gumulo at nagkawindang-windang ang administrasyon ito. Unang-una na lang Marlon, nagtanda utal-utal na ang Marcos. Utal pa Yun- nga, ngingiwi pa, di ba? Kasi Marlon, ang pinaka makikita mong unang-unang epekto nung pagkalas ng isang Vic Rodriguez kay Marcos Jr. Na-spoil kasi siya ni attorney. Alam mo, na-spoil siya. totoo din yan. Na-spoil siya. Totoo din yan. Kasi lahat, Spoon feeding. oo, isusubo na lang, Isusubo haharap ka na. na lang. Kita mo Oo. nga, di ba, nung declaration nung election, nung gabi nung election, Marlon, lumabas ka na lang, nakabarong ka na, dineclare mo na ang iyong pasasalamat dahil presidente ka na. Mismo. Oh, di Mismo. ba? Mismo. Kahit tapos ganyan kakaingrato. Kawala ng utang ng Oo. loob, no? Tapos ito ang tanong ko, Marlon, no? Despite dun sa kanilang gimmick ng leaked message na wag ituloy, at sabi niya kasi maaring ang pinsan niya na si Martin Romualdez ang pinadalahan niya na parang in a more general setup, Sara is unimportant. Sabi niya, don't push through with it. Tinuloy ng House of Representatives. Ito ay nagpapakita ng kawalang galang sa presidente. Pambabastos. Pambabastos. Oo. Pambabastos. Pero yung gagawing hakbang ng INC, alam mo sino rin ang sinupalpal nila? Sino? Si Marcos Jr. mismo. Oo. Kasi doon sa text message si Marcos Jr., sinabi niya na unimportant Oo. si VP Sara. Pero para pagtuunan pansin ng INC, Oo. ibig sabihin, sobrang importante Importante. ni VP Sara, Importante. hindi lamang sa kongregasyon ng Iglesia ni Cristo, kundi sobrang importante si VP Sara sa mamayang Pilipino at sa bayang Pilipinas. Ako yun ang indirect message nito. INC is for Sara Duterte. Mismo. Yun eh. Sa magsitigil kayo. Magsitigil kayo dahil at alam mo ang nakakabilib dito Marlon, 'di ba? Ang Pilipinas I don't know the data but I would like to assume dahil sa history naman, ito ay ang religious beliefs nito ay hango sa pagiging Romano-Katoliko. Yes. Oo, pero hindi natin sila nararamdaman eh. Wala sila eh. Kaya tayo lubos na nagpapasalamat sa kapatirang Iglesia ni Cristo sa initiative na ginawa nilang to. Sa ginagawang ito ng INC, nakakita ng liwanag ang sambayan ng Pilipino. Yes. Huwag natin kalimutan, Pam, sa mga previous vlogs natin, and even si TRRD, ang nagsabi, saan pa ba lalapit ang mamayang Pilipino? Diba? Yung mainstream media, wala na nabayaran na. Yung mismo simbahang Katoliko, tahimik.
yung mismong kasundaluhan, yung pamunuan nito, yung AFP Top Brass, saka PNP Top Brass, nananahimik din. Sa kabila ng nagdudumilat na katotohanan na kabi-kabila ang panawagan kay Marcos Jr. na magpasailalim sa credible hair follicle drug test, binabaliwala ito ng Commander-in-Chief ng bansa. So, sa ginagawang ito ng INC, maano natin na, meron pa palang isang organisasyon, meron pa isang samahan o institusyon na kayang ipaglaban yung kapakanan ng mamamayang Pilipino. At pagpapatunay ito na sinasampal ng mga pahayag na ito na bakit mas pinagtutuunan ng pansin nyo ang problema ng confidential funds sa paggastos ni BP Sara, samantalang mas marami pang problema ang Pilipinas at unang-una rito ang kagutuman, kawalan ng trabaho at higit sa lahat ang tumitindi lalong kahirapan. And yung initiative ng INC na yan, Marlon, is giving us a relief na dun sa una nating mga tanong dati na nasaan ang simbahan, Yep, di ba? yep. Eto na sila. Pero alam mo ang nakakasamaan ng puso dyan para sa mga kapatid at mga kaibigan naman natin na nag-organize ng EDSA, wala tayong nakuhang suporta dun sa parokya, sa Shrine Church, dun sa mga kaparian dun. Instead, nakiusap na umalis na sila and all ayaw pagamitin ng Ultimo CR. ban, yung ultimo di ba? CR ayaw ipagamit, Oo. di ba? And mas pinahintulutan ng simbahang ito yung pagdagsa ng mga armadong grupo mula sa hanay ng Philippine National Yes, Police. oo. As if these people, itong mga kaibigan natin sa EDSA rally na yan, were inviting or igniting chaos, no? Para sabihin nilang saklolo, parang we are in trouble. That was not the case. We were all calling for peace, for Marcos to at least iayos niya kung ano yung mga asal niya. Hindi kayo dyan sa Extra Shine ang nasa trouble. Oo. Ang nasa trouble dito, yung buong Bansa? sambayanan Oo. Pilipino. Kasi trouble tayo sa kahirapan, kagutuman at kawalan ng trabaho. Is this the first time, Marlon, sa mga naranasan mo na in the past, is this the first time that INC declares this kind of rally? Kasi even them is saying, Sa pagkakaalam ko, kasi ang pinaka-controversial na nagpalabas ng napakalaking rally yung INC, yung may problema silang internal. Yun. Yun. Pero- Pero it is within them. Oo, Within tapos them. yung mobilization nila yung malawakan. Oo. Sa tuwi naman tong may celebration sila, Mm-mm. anibersaryo ng INC. Ayun. At makikita natin talaga yung mobilization nila ay umaabot ng kulang 1 milyon. Umaabot ng daang-daang libo. Saan kaya nila dadalhin daan ang INC rally? Ikaw, wild guess mo. Hindi ko alam eh. But then ito, meron akong gustong sabihin dyan. Di ba we've been saying the past months na all roads, plural, Marlon, will lead to Sara Duterte. Hindi sinabi na it is only EDSA that will lead to Sara Duterte, it is only Maisog or Iwasang Bonifacio that will lead to Sara Duterte, it's not just Menjola that will lead to all roads. So now we wonder, saan kaya dadalhin ng Iglesia ni Cristo ang rally na ito? Sa daan o pocket rallies din to create an image na marami ang grupong nananawagan sa iba't ibang maraming lugar? I don't know. Wild guess you ask me, no? Ano yung parang park sa Quezon City? Quezon City Circle ba yun? Oo. Maliit yun. Maliit ba yun? Sa dami nila, maliit Oo. yun. Pero doon kasi ang Ah. HQ nila, di ba? Yung Ayun, central office. sa may purview, tama ba? Sa may Tama. purview. Maliit yun. Maliit ba And yun? sa tingin ko, yung kung talagang pag show of force lang, pwedeng Luneta or pwedeng Wow. Philippine Arena. Ay, it could be, no? Philippine Arena. Philippine Arena. Tapos syempre yung Philippine Arena. At ang tanong ngayon, di ba ugaling-ugali ng gobyerno to pagka may mga manggagaling probinsya tapos magpapakita ng suporta sa kilos protesta na ginagawa sa Maynila ay hinaharangan nila yung bus. Naku. Subukan kaya nilang harangin to. Oo. Di ba? Ang tanong din dyan, Marlon, will Iglesia ni Cristo open their call for peace rally to anyone, to everyone? Or exclusive lang sa kanila? Panigurado kahit sino maaaring dumalo no, sa panawagan na ito. Dahil una pare-parehas lamang tayong Pilipino na lumalaban sa ating mga karapatan. At pangalawa para protektahan no, ang tunay na lider na mayroon tayo. Will it be open to other religious groups? Sa tingin ko naman kung merong ibang religious group na magpapahayag din ng pareho nilang pagtutol at pagsuporta sa panawagan ni Marcos Jr., hindi nila tututulan. At sa tingin ko, kung yayakapin, siguro naman. No? Siguro naman. Kasi Kung kaisa ang panawagan, kung isa yung panawagan. No? Iniisip ko pa nga, paano pala? Kung magsilabas uli at mag-alab uli yung nag-iinit na damdamin ng mga kapatid naman natin sa KOJC. Simple lang, good governance, hindi nyo maibigay. Hair follicle drug test, kung anong nak-nak ninyong dami nyong salag-salag. Hair follicle drug test ka na, bongbong. Pakasimple. At lahat ng pera na kinukwestiyon ng taong bayan, you start explaining. Ha? Pinag-explain nyo si Inday Sara, 125 million. Kayo, trilyon. Putang ina nyo, trilyon. At kayong mga Pilipino,
na dumidepensa sa Marcos, kay Ketamba, sa congressman, ng mga putang ng mga buwang, mga mga walang kwentang tao, doon kayo, sama-sama kayo. You better fight for them. Because kami, we're not fighting for Duterte. We're not. We are fighting for the future of this country. We are fighting for our children. Putang ina nyo. Correct. Sige pa, humirit pa kayo. Hiritan nyo pa kami. Baka wala tayong Pasko pare-parehas. Sinasabi na sa inyong tumigil kayo. Good governance ang gusto namin. Taong bayan, good governance ang gusto namin. Tapos ganyan kayo. Putang ina nyo. Sasabihin nyo, duwag ako? Sasabihin nyo, wala akong kwenta? Ha? Tangina nyo. Sige, gano'n na gusto nyo. Makupakan tayo. Hindi ko pipigilin yung taong bayan. Pinipigil namin. Mga bobo kayo eh. At it will be all under your watch. AFP, PNP. Anong gagawin? Pipigilin nyo milyon? Ha? Pipigilin nyo? Raratratin ninyo? Papatayin nyo milyon? Kakalas ang buong Mindanao. Anong gagawin nyo ngayon? Magsasanib ang mga Muslim nating kapatid at mga Kristiyano. Magsasanib puwersa. Anong gagawin nyo? Pinipigilan na nga eh. Ang gago kayo. Panay kayo pera. Panay kayo utang ina. Panay kayo pa-cute. Panay kayo sip-sip. Wala kayong prinsipyo. And every officer and man in the armed forces and the PNP, pagka nakita ng taong bayan, you are not worth the trust and confidence of the Filipino people, the sovereign Filipino people. They can easily replace you. Because you have forgotten who is supreme. You have forgotten kung sino ang amo nyo. Ang kinikilala nyong amo, si Bongbong Marcos. Yung commander-in-chief nyo na palpak, na hindi na alam mong ginagawa. At ang tumatayong commander-in-chief nyo ngayon, si Romualdez. And that cannot be allowed. We will not allow that. We will not allow that. Romualdez, babala, huwag kang pupunta doon sa Leyte. Huwag kang pupunta doon, kumpanya. Huwag kang pupunta. Galit yung mga tao sa'yo. Pabili-bili ka pa, may pahongkong-hongko ka pa, na binabayaran yung mga tao. Huwag kang pupunta doon. Galit ang mga tao sa'yo doon. Huwag kang pupunta. Mababastos ka lang. At kahit saan parte sa Mindanao, huwag kang pupunta. Abangan ka ng mga tao, galit ang mga tao. Pinipigilan namin sila. At yung mga FGF dyan sa Congress, pwede ba? Sumunod kayo sa akin, huwag ninyong lalasunin ang mga congressmen dyan. Ha? Sinabi ko na. Marami kasing humingi sa akin ng permiso eh. Sir, lasunin na lang namin, mga putang ina. Hindi. Huwag. Hayaan nyo sila. Hayaan nyo yung taong bayan ang mag-decide. Hayaan nyo yung taong bayan ang lumitis sa kanila. Lalasunin nyo, di nakawala yung mga putang ina niyan. Makakatakas, punta ng impyerno. Kaya yung mga FGF dyan sa Congress, hinay-hinay lang kayo. Wala akong sinasabi sa inyo. Huwag na huwag kayong kikilos dyan. Alam ko galit kayo, gigil na kayo. Huwag na huwag nyo susunugin yung Congress. Ha? Huwag na huwag nyo susunugin yung Congress. Itong mga tukmoy na to, hindi alam yung nangyayari. Hindi alam. Babanatan nyo pa kami. Ha? Babanatan nyo kape. Kung hindi nyo tinigil yung panghaharas sa amin, sasamain kayong lahat. Ha? Lalabas talaga kami. Kami para sa taong bayan, kami para sa Pilipinas. Lalabas kami. Kung gusto nyo ng gulo, sige, magkagulo tayo. Matira matibay, busan tayo. Makinig kayo kay Lacson. Sir, idol kita. Kaya nga lang, may problema ka sa akin dahil dun sa Resolution 10 eh. Pero tama yung humihingi ka ng hinahon. Humihingi ka ng ceasefire. Kasi this is very explosive. This will turn into a blood war. Putang ina. 2024, magsi-civil war tayo. 2025. Why? Because of the stupid asses na politicians. Ha? Na walang pakialam kung ano mangyari sa Pilipinas. Nakaw ng nakaw. Ayaw explain. Ang gusto lang ng taong bayan na gusto ninyong supilin at gagamitan ninyo ng batas, ng konstitusyon, ay gusto nyong putang ina. Ayaw nyong magpaliwanag. Kaya Herping, nila pagsabihan mo, ang tagal nang nagtitimpi ng taong bayan. Tignan nyo, mahinahon. No? Pero next time around, I believe, when they come out, they now know na ang gobyerno will use all force, excessive force, para mapigilan ang taong bayan. That's why they will arm themselves. According to our intel, ganon ang usap-usapan. They will arm themselves.
Naku, wag kayong mag-alala. Sir Dado, pati ang iglesia nagsalita na, no? Na talagang pangmalakasan na ang pagprotekta dito sa ating VP Sara. Subukan lang na-impeach ng mga pulpul na kongreso, Quadcom, at ang bangag na administrasyon niyang si VP Sara na baka matikman nila ang galit ng natutulog na buhaya. At yun nga ang INC, no? Napakalaking pwersa nila, mga kababayan. Isali mo pang mga KOJC at ang iba pang sekta na ayaw na sa bangag na administrasyon ito. They will go out because the question mark yung kung saan tatayo ang PNP at AFP. Ngayon, naninigurado sila. At kung kumampi ang AFP at PNP sa mali, kalaban nila taong bayan. Yun yung akin. Pigilan hanggang mapipigilan. Pero kung ang administrasyon na to ay hibang na hibang sa kapangyarihan, wala. All you have to do is give the people time. Explain to them. Saan napunta yung pera? Utangin ninyo, tigilan ninyo yung Quadcom na yan. Tigilan nyo. Susunugin nila yung Congress Yun yung problema nyo Because Congress is a symbol of your abuse of power. Congress is a symbol of corruption. Congress is a symbol of contempt. Yes or no? Utangin ninyo. Kayo, hindi na pwedeng palakpasin ng taong bayan yan. Ay, I'm 63. And never have I experienced, even the father of Bongbong Marcos, na ganyang kasama ang gobyerno. Nagmarsyalo noon, oo, pero hindi ganito. Grabing pagnanakaw, garapalan. Ang ina ninyo. Binenta ninyo taong bayan, binenta ninyo ang future ng bansa, 119 million Filipinos. And it has to stop. Ipaliwanag ninyo. Gusto nyo tanggalin ng mga Duterte, ipaliwanag ninyo. Paliwanag ninyo. Kung saan napunta yung pera ng taong bayan. Paliwanag ninyo. Hindi yung popokus kayo sa 125 million tapos kayo, yung resolution 10 ninyo, hindi kayo nag-explain yung mga ginastos ninyo, travel expenses ninyo. Last, yung nagtanong sila sa Ellis, unaccounted for 2 billion. 2 billion travel expenses na kinonvert ninyo sa ayuda o sa PI, na? Para baguhin yung konstitusyon. O nag-cash give kayo ng 2 milyon kada isang congressman. Putang ina ninyo. Magpapasko na naman. Walang pinagbago ang buhay ng taong bayan. Maggago kayo. Kaya maganda mga kababayan, ramdaman ninyo na kailangan ilagay nyo sa puso ninyo yung mga mali. Hindi tama yung ginagawa na yun. Tsaka wag na tayong magpabulag pa, mga kababayan, na matitiis nyo ba na ganito na lang lagi sa mahabang panahon na habang nakararami naghihikahos sa kahirapan, itong mga pulpul na politiko pasarap buhay? Aba, hindi maaari yun, mga kababayan. Tayo ang nagluklok sa kanila, pues tayo rin ang magtatanggal sa pwesto kung nanaisin natin, no? At unahin na nga natin itong mga pulpul na kongreso na sinatamba at isunod na ang mag-asawang bangag, no? Anong organized? No more organization. No more. Next time, we show our full force. Tanginang yan. Kayo pa matapang. Putang ina nyo. Kayo pa nasa katwiran. Panay kayo, pinahiram lang sa inyo yung kapangyarihan ng taong bayan. Kayong mag-aastang ngayon ng makapangyarihan. Mga putang ina nyo. Matatakot kayo sa totoo lang. Aalis kayo ng bansa. Putang ina nyo. Takot ninyo sa taong bayan. Pag kayo, sinisilaban na ng taong bayan. Ha? Pag kayo, pinag-iiwanan ng taong bayan sa galit nila. Anong gagawin natin? Wala. Kami, panonoorin namin. Alam ka nang pigilan namin yan. Kami mahihiwa. Kami mapupukpok. AFP ninyo, tsaka PNP. Anong gagawin nyo? Raratatin nyo yan. Pipigil kayo. Sabi, manonood din kami. Kami, magpapopcorn kami. Sinasabi na sa inyo Tigilan nyo Okay. Tangina ninyo, mga troll kayo. Mag-ano na kayo, mag-isip-isip kayo. Madadamay kayo. Ang lalakas ng loob ninyo. Hindi na makikilala. Ikulong lahat. Kita nyo ang galit Tingnan ninyo mga comment ng tao. Ikulong lahat ang mga yan. 3 mastermind para trillion ang kinulumbat nila. Daming troll alam nyo kaya kayo nagpapakita ng troll gumagamit kayo sa gobyerno, takot na takot. Pinasalitaan nyo pa si JDA, Enrile, pinasalitaan nyo pa. Manong Johnny, tiniente ako nung Defense Secretary ka. Idol ka namin noon. Kaya, ganun ka na lang. Kasi huwag mo isapalaran yung ganda ng iyong pangalan, dedepensahan mo yung animal na yan. Putang ina yan. Saan ka ba? Sa taong bayan?
Okay sa'yo yung droga? Okay sa'yo yung komunista? Na Okay. pinaglaban mo, komunista? Nainis ka? Ang daming namatay na sundalo? Defense Secretary ka? Tapos yun, nasa Congress na ang komunista? Nagdidikta kung anong gagawin? Putangin na yan. Manong Johnny, ikaw ang nasa mali. Kami nasa tama. Ano sasabihin mo? Bring it on. I-challenge nyo pa ng ganun ng taong bayan. Sige, mga kababayan, sina-challenge kayo. You're being challenged. Tama lang sa'yo yung nakawan. Tama lang. Ay, oo, siguro nakinabang ka rin sa Resolution 10, ano?